Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng talakayan natin dito po sa Veritas. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa Veritas YouTube channel ko, subscribe na po kayo. Kung hindi po kayo nakafollow, mayroon din po tayong Veritas Facebook page, follow na po kayo. At lagi po ninyong abangan ang aking mga talakayan dito po sa aking bagong YouTube channel at Facebook page na ito. Mga kabunyog, ang topic ko ngayon, ang galing ng stand ni Senate President Soto kahit naglabas na ng ruling ang SC o ang Supreme Court, ang forthwith daw sa kanya, ang ibig sabihin, the following day. Matindi talaga, ano? Ha? Ngayong araw yan, ha? Ngayong araw, ah, nag-caucus ang nagsagawa ng caucus ang Senado. Hmm? Ah, nagsagawa ng caucus kasi ano na nakalusot na sa Kamara. Sa Justice Committee yung impeachment ni Sara, may probable cause na. Ibig sabihin niyan, pagbalik ng session ng Kamara, mga May 4 yan, ano na, ang pag-uusapan na diyan yung ano na, yung sa plenaryo na, yung 106 na one-third ng kongresista ang kailangan na boto. Eh, halos sigurado na yan. Kaya sabi nga ni Senate President Soto, kung makalusot yan sa May 4, May 14, May 13 daw, magsesesyon na sila eh. Hmm? Magsesesyon na sila. Tinanong kasi si Senate President Soto, hindi ba sila apektado nung recent na ruling? May kalalabas pa lang kasing ruling ang Korte Suprema eh. Ang sabi ng Korte Suprema, yung trial shall proceed forthwith. Sabi ng Korte Suprema, ang forthwith hindi naman ibig sabihin kaagad-agad or immediately. Ang ibig daw sabihin ng forthwith ay ah, ano ito, pwedeng ah, longer or shorter na time, ang importante reasonable yung time. Depende sa circumstances. Ha? Eh, masyadong yung ganung ruling ng Korte Suprema. Parang pwede mong patagalin ang impeachment basta't mayroon kang rason. Hmm? Pwedeng hindi ka mag-session na mag-conduct ng trial kaagad. Ha? Yun yung ibig sabihin ng desisyon ng Korte Suprema eh. O katulad ng ginawa ni Chis Escudero. O kaya lang nang tinanong si Senate President Soto, ganun din ba ang gagawin niya? Kasi nga mayroon ng ruling ang Korte Suprema na ang forthwith ay hindi naman ibig sabihin kaagad-agad. Hindi, sabi ni Senate President Soto, sa kanya daw ang forthwith the following day. Kung ngayong araw i-final ng Kamara, nakarating ang articles of impeachment sa Kamara, kaagad-agad, the following day, mananawagan na siya ng pag-convene ng impeachment court. Ayun, matindi, ano? Saludo talaga tayo dito kay Senate President Soto. Hindi tulad ni Chis Escudero. Ha? Ito namang Korte Suprema, hindi naman, may petition sa Korte Suprema na final. Sa halip na kampihan ng Korte Suprema yung petition ng isang concerned citizen, hindi. Mas ang kinampihan pa ng Korte Suprema yung interpretation na ang forthwith hindi ibig sabihin kaagad-agad. Pwede naman daw matagalan ito depende sa circumstances. Kaya parang sinabi ng Korte Suprema, okay lang yung ginawa ni Chis Escudero. Ang problema, nag-convene si Chis Escudero ng Senado bilang impeachment court after 5 months or 6 months. O, yung 5 months or 6 months ba, reasonable pa yon? Reasonable pa yon? Anyway, ayaw tumulad ni Soto kay Escudero. Sa kanya, pag sinabi mong forthwith, kaagad-agad. At hindi niya naman binabiolate diyan yung ruling ng Korte Suprema eh. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin ng forthwith, pwedeng mabilis, pwedeng kaagad, pwede ring matagalan, depende sa rason. Depende sa circumstances. Ay, kung si Senate President Soto ready na, kasi maaga pa, naghahanda na. Ngayon ngang araw, nag-caucus yung Senado eh. Usap-usap na tungkol sa gagawing impeachment. Ibig sabihin, preparado, nagpiprepara na, naghahanda na. Kaya pag nakarating sa kanila sa Senado yung articles of impeachment, agad-agad magkukonvene na daw sila. Yun ang tama. Ngayon, ano ba yan? Violation ba yan? Bangga ba yan dun sa sabi ng Korte Suprema?
Hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, ang forthwith puwedeng mapabilis, puwedeng hindi. Depende sa rason, depende sa circumstances. Ah, Kaya hindi mo puwedeng sabihan daw ang Senado na bilisan. Kasi papaano kung may rason naman bakit hindi puwedeng bilisan? Hindi mo rin puwedeng sabihan na tagalan. Kasi kung ready na naman, bakit patatagalin pa? Kaya sa part ni Senate President Soto, bibilisan niya na kasi ready naman na sila. Tama naman 'yan para matapos na 'yang impeachment na 'yan. Ang tagal-tagal na niyan, last year pa 'yan. Kung hindi dahil kay Chis Escudero, natuloy na 'yang impeachment last year. Kaya lang ngayon, kino-correct na ni Senate President Soto. Ang maganda ngayon, ang stand ni Senate President Soto, sa kanya daw ang forthwith, okey, may interpretation ang Korte Suprema ng forthwith. Basta siya, para sa kanya, ang forthwith ay the following day. Yan yung malinaw na statement ni Senate President Soto. Hmm. Um, Actually, ngayong araw, nag-caucus na yung mga senador, naghahanda na sila. Si Senate President Soto nga, kasi Senador Ping Lacson, crash course na daw sila sa ano Rules on Criminal Procedure at saka sa Rules on Evidence. Ha? Kasi ah, naghahanda na talaga sila. Oo. Itong si Senate President Soto naghahanda kaagad. Si Chis Escudero naglalaygay, dinelay ng dinelay. Gusto kasing palusutin si Sara eh. Ang problema, akala niya dahil dinelay niya at dinismiss, inano pa ng Korte Suprema na unconstitutional, akala nila makakalibre na si Sara. Hindi. Kasi yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara, magpapanagot kay Sara ang sinusulong. Hindi pwedeng hindi i-impeach si Sara. Kaya ngayon, ha, si Chis Escudero ang natanggal sa pagka-Senate President. Bakit? Nasira siya dun sa kanyang hindi pagsunod ng forthwith eh. Ha? Tapos na-involve pa sa mga anomalya sa flood control. Yan ang nangyari kay Chis Escudero. Pero ngayon, ang maganda ngayon, kay Senate President Soto, ibang klaseng liderato ito, talagang mabilis. Ah, Kaya actually, hanggang ngayon, maugong pa rin, matunog pa rin na gagalaw di umano, magmamaniobra di umano ang kampo ng Duterte. Papalitan si Senate President Soto kasi ibang klase talaga si Senate President Soto eh. Ah, At kapag mayroong mga motion ang prosecution diyan, magro-rule, magde-decide niyan ang presiding officer ng Senate sa panahon ng impeachment. Alam na natin si Senate President Soto kung anong tama, yun, papanindigan niya yun. Ah, Kaya saludo tayo dito kay Senate President Soto. Kaya kahit naglabas ng ruling ang Korte Suprema na parang hindi maganda kasi naiba yung meaning ng fourth wheel, pero hindi. Sabi ni Senate President Soto, sa Senado, sa ilalim niya, ang fourth wheel ay the following day. Okay, mga kabunyo mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat.